May nakalagay sa Biblia. Oh. God is your throne. Yung ipinipilit mo, ang iyong trono, o Diyos, mali yun. Kasi sinabi na ni Kristo, ang Diyos nating mga tunay na Kristiyano, sabi niya, ang Diyos ko, ano rin ninyo? Ay, yun din ang Diyos natin eh. Ito lang ang gusto, mas paniniwalaan niya si Tomas. Kumbaga sa testigo, ang testigo niya, absent nang dumating si Kristo. Pero, kung tatanggapin lang nila yung sinabi ni Kristo, wala silang magiging problema eh. Kasi, ang ipinasasabi ni Kristo, pinasasabi sa atin, sabihin mo ika sa aking mga kapatid. Ano? Yung Diyos nila, yun ang Diyos ko. Ilan ang Diyos ni Kristo? Isa. Yung Diyos niya, ano rin natin yun? Diyos rin natin. Kaya mababasa mo sa Biblia, napakarami. Isang Diyos at Ama ni Kristo. Tanong, nang magkamali ba si Tomas at yung ibang mga apostol? Hindi ba sila itinuwid ni Kristo? Sa Lucas 24, alam na natin yan eh. Nang sabi ni Kristo, nung sila'y kinilabutan, ang akala nila, si Kristo naging isang espiritu doon sa bagong salin. Multo. Hindi ba? Eh, pangalawa na palang beses yan. Pero, sinabi din ni Kristo, kung ano ang talagang kalagayan ng tunay na Diyos. Sabi niya, sa 39, tingnan ninyong aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin at hipuin ko at tingnan. Sabagat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Ipinakita ni Kristo siya, hindi siya espiritu. Ang Diyos, ano ba sa 1:4:24? Ang Diyos ay espiritu. Yung tunay na Diyos, espiritu. Si Kristo, may laman, may buto, kaya hindi si Kristo ang ano? Ang tunay na Diyos. Ganun na kasimple yan eh. Ayan. Itinanong natin, yun bang tunay na Diyos na mamatay? Unang Timoteo 1:17, iniwasan na naman ni kaibigang Thompson yan. Ayon. Yun bang tunay na Diyos nakikita? Hindi rin. Si Kristo ba yung hindi nakikita ang Diyos? Sabi niya, tingnan nga ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Yung tunay na Diyos. Ito yung iniwasan kanina. Ang sabi dito, ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa iisang Diyos. Yung iisang Diyos, walang kamatayan. Si Kristo ba namatay? Hindi na natin babasahin sa Biblia. Alam na ng buong mundo, si Kristo namatay. Tanong, kung namatay, sino may hawak ng kanyang buhay? Kung si Kristo Diyos at patay ang Diyos, kasi ganito yan. Kung tatlo ang sinasabi ng Diyos, nung si Kristo'y mamatay, yung dalawa buhay, yung isa patay, incomplete yan. Sabi sa Biblia, ang Diyos, isang ganap na Diyos. Kaya palaking problema na yan eh. Ang laki-laki ng problema nila. Paano nila patutunayan na si Kristo ay tunay na Diyos, si Kristo namatay? May tinanong pa tayo kanina. Alam ba ni Kristo, nung siya'y narito sa lupa,
tunay na Diyos siya. Ba't natin tinanong? Kasi may sinabi siya sa Mateo 24:36, yung araw at oras ng paghuhukom, hindi niya alam. Eto, basahin ko na lang para sa mga kaibigan natin. Ngunit, tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Ano po sabi ni Kristo? Yung araw at oras ng kaniyang pagparito, hindi po niya alam. Mateo 24:36. Yan po. Basahin ninyo sa Biblia ninyo. Ayun. Ito po nakasulat. Yung araw at oras, hindi alam ni Kristo. Kung si Kristo tunay na Diyos, di dapat alam niya. Ano sabi niya kanina? Dalawa ikakatangian yun eh. Diyos yan na tao. Sa mga kapatid, yung tao, hindi alam. Yung Diyos, alam. Saan kaya nandun sa Biblia yun? Time's up. Another 5 minutes break before the cross-examination of Thompson. At yung ginagamit naming iisang Diyos na termino ay magkapareho ang kahulugan. Kaya nga hindi magkapareho dahil sa iba yung doktrina mo kaysa sa sinasabi sa Biblia iisa lang ang tunay na Diyos ang Ama. So, ito po ang sunod na tanong. Alam niyo po bang fallacy of equivocation ang tawag doon? Kung ano man ang gusto mong itawag, bahala ka ron. So, inaamin niyo pong fallacy yun? Ito sagot. Kung ano man ang gusto mong isagot na fallacy of equivocation, nasa sayo yan. Ang pinag-uusapan natin dito, si Kristo ba ay tunay na Diyos ayon sa Biblia? Pinatunayan kong hindi. Marami na yung talatang ginamit ko. Ngayon ang katunayan na si Kristo hindi tunay na Diyos. So, sa madaling salita po, ulitin ko lang bago ako lumipat na ibang tanong. Hindi po magkapareho yung ating Hindi pakahulugan nga sa isang Diyos. kaya nga tayo may debate. Okay. Next question. Ano na tayo dyan? So, hindi Okay, next Matahimik question. lang po kasi hindi niya marinig yung kanyang tanong eh. Sabi niyo po kanina ay pinatunayan yung si Kristo ay hindi Diyos base sa Juan 17:3. Ginamit niyo po yung talata. Tama po ba? Talagang tamang-tama ang pagkabanggit ni Kristo ron na ang Ama ang dapat makilala mo at ko na iisang Diyos na tunay. Okay. Ito po ang tanong. Sige. Ito po ang tanong. Doon po ba sa Juan 17:3, sinabi po ba doon ni Kristo na hindi siya tunay na Diyos? Yung pagsasabi niya na iisa ang tunay na Diyos na yun ang Ama, yun ang ebidensya na hindi siya tunay na Diyos. So, para sa inyo, yun ang ebidensya. Ano ba Saan gusto? sinabi ni Kristo na yun ang ebidensya na hindi siya tunay na Diyos? Katalatang yan. Ganito. Sige. Nang sinabi ni Kristo, Ama, di ba tumingala sa langit? Wala sa lupa. Tumingala sa langit, at ang sabi niya sa Ama, ikaw ay makilala nila na iisa. Alin ang iisa? Ang tunay na Diyos. Okay. Yung pagsasabi niyang yun ang patotoo ebidensya na hindi siya tunay na Diyos. Okay. Kadyo, meron po ba kayong nabasa sa aming doktrina na tatlo ang tunay na Diyos? Quiet, please. Gusto mo bang magbilang ako ulit? Ang tanong ko po, ulitin ko, Sir Moderator, ang tanong ko po ay kung may nabasa siya sa aming doktrina na pinatutunayan namin na tatlo ang tunay na Diyos. Ang nabasa ko ganito. Ang nabasa ko ganito. God the Father. Kadyo, sandali lang po. May maingay po doon. Baka gustong palitan kayo ng maingay doon. Ready po ako.
Mr. Quiet, Thompson. please. Mr. Thompson. Yes, sir. Kanina, maingay din doon sila, hindi ko nagre-reklamo.